Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 261. Ang malaking labanan sa langit. Sa malayong skyline, apat na kahangahangang presensya ng dawang class ang kumalat sa kalangitan. Tila bahagyang nanginig ang paligid sa sandaling ito. Ang tamad na puting ulap sa asol na kalangitan ay pinunit ng mga nangingibabaw na puwersa sa kalangitan. Sa Yan City, ang lahat ay paulit-ulit na nanginig sa ilalim ng apat na nakikipag-ugnayan na malalawak at makapangyarihang puwersa. Ang nakakatakot na pressure na iyon ay nagdulot ng pakiramdam ng mga tao na para bang bawat isa ay may dalang 500 kilo na mabibigat na bato. Medyo naging malalim at mabigat ang kanilang paghinga. Luman, hahaha. Hindi inaasahan na mapipilitin ka talaga na maglakad-lakad ng random. Kung ibabalik ito, malamang natatawanan ka nila hanggang sa mamatay. Ang napakalaking hugis triangular na mga mata ay nakatitig kay Xiaoyan at Haibodong sa kanyang tapat. Ang malaking bibig ng Eight-Winged Black Serpent Emperor ay bumuka at sumara, na nagpalabas ng isang nakakabinging malakas na tawa. Bastos ka baya, may bitbit ako at hindi ko rin gustong makipaglaban sa kanila. Kung hindi ako tatakbo, tatayo na lang ba ako doon at hintayin silang umatake? Nang marinig ng berdeng nakadamit na ginang na ang katawan ay nakabitin sa tabi ng ulo ng Eight-Winged Black Serpent Emperor sa kanyang mapanuksong pagtawa, hindi niya napigil ang sumigaw ng galit na galit. Hihihi. Ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay ngumiti at umiling-iling ang kanyang mga mata na hugis tatsulok nang sumulyap siya kay Qinglin sa dibdib ng babaeng tinawag niya bilang si Luman, ang kanyang parang kulog na boses ay naging mas seryoso. Oo, walang mali sa pakiramdam mo. Ganyan talaga. Habang binanggit niya ito, isang kagalakan ang kumalat sa noo nitong berdeng nakadamit na ginang habang siya ay nakangiti, tumango at sumagot. Mabuti naman. Nang marinig ito, ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay malinaw na nakahinga ng maluwag. Muli niyang inilipat ang kanyang tingin kay Xiaoyan at Haibodong sa tapat niya. Matapos mag-scan ng bahagya, napabulalas siya sa gulat. Huminto siya sa katawan ni Xiaoyan na naglalabas ng makapal na puting apoy at gulat na sinabi. Pambihira. Bakit pakiramdam ko parang pamilyar ang chi sa taong ito? Nagkaroon ka rin ba ng ganitong pakiramdam? Ang berdeng nakadamit na babae ay kumurap sa kanyang mga mata sa gulat. Pinalaki niya si Xiaoyan at sinabing. Ngayon lang, nalantad ko ang aking saplot dahil sa medyo pamilyar na chi sa kanyang katawan. Gayunpaman, napakaraming malalakas na tao na nakilala ko. Kaya naman, hindi ko lang matandaan kung sino ang katulad ng chi na ito. Ang kulay puti na apoy sa kanyang katawan ay dapat na isang heavenly flame, di ba? Kaya lang hindi ako sigurado kung anong uri ito. Ang swerteng kasama. Nagulat na sabi ng Eight-Winged Black Serpent Emperor. Oo, ito nga ay isang uri ng heavenly flame. Ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Ang aking 10,000 wooden prison ay walang epekto sa kanya. Ang berdeng nakadamit na ginang ay tumango at sinabing malalim. Hihihi. Maraming taon na ang nakalipas mula noong dumating ako sa Jiama Empire. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalakas na tao ang lumitaw. Medyo nagulat ang Eight-Winged Black Serpent Emperor habang nakangiting sinabi niya. Sige, tama na ang kalokohang ito. Pagkatapos gumawa ng napakalaking kaguluhan dito, natatakot ako na ang mga tao mula sa Mystic Cloud Sect at ang matandang demonyong iyon mula sa royalty ng Jiama Empire ay may naramdaman na. Malalim na sabi ng babaeng nakasuot ng berde. Sige, alam ko. Napakatagal na babae. Bahagyang inangat ng Eight-Winged Black Serpent Emperor ang kanyang napakalaking buntot at agad na nagsabing medyo nanghihinayang. Ngunit nakakalungkot. Noong una, gusto kong hanapin si Reyna Medusa para magkaroon ng kompetisyon. Sinong mag-aakala na ang kanyang ebolusyon ay talagang nabigo? Napakagandang babae. Maliwanag na nagpakita siya para lang sa emperador na ito. Baya, itigil ang pagkakaroon ng gayong mga romantikong pag-iisip. Nakalimutan mo na ba ang kakilakilabot na estado na binugbog kanya sa huling pagkakataon? Ang berdeng nakadamit na ginang ay inilibot ang kanyang mga mata at walang magawang sinabi. Hoy, mahal ko ang karahasan niya. Ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay umiling at tumawa ng malakas. Sige.
Isama mo muna ang babaeng iyon at umalis ka muna. Haharanggan ko sila. Makalipas ang 10 minuto, magkikita tayo sa lumang lugar. Mag-ingat ka. Hindi simpleng tao ang dalawang iyon. Ang berdeng nakadamit na ginang ay tumango at nagpaalala. Ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod ay malumanay na pumutok at bumaril siya sa malayong skyline. Makatitiyak ka, kung ikukumpara natin ang bilis ng paglipad, walang sino man sa klase ng dawwang ang may kukumpara sa akin. Ang 8-winged Black Serpent Emperor ay iwinagayway ang kanyang buntot patungo sa berdeng nakadamit na babae sa malayo at buong pagmamalaki na tumawa. Gusto mong umalis. Iniwan mo siya. Nang makitang mabilis na tumakas ang berdeng nakadamit na babae, lumubog ang ekspresyon ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang purple cloud wings at ang kanyang katawan ay bumaril pasulong. Hihihi. Ako ang kalaban mo. Nang makita si Xiaoyan na gustong lumipad lampas sa kanya mula sa itaas, tumawa ang 8-winged Black Serpent Emperor. Ang kanyang 8 pakpak ay nagkadikit at ang kanyang malaking katawan ay agad na lumitaw sa landas na dinadaanan ni Xiaoyan. Ang kanyang malaking buntot ng ahas ay biglang umindayog. Ang kakilakilabot na puwersa na nilalaman nito ay talagang naging sanhi ng puwang na magkaroon ng isang uri ng pangit na pakiramdam. Naramdaman ang nakakatakot na lakas ng buntot ng ahas, nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Hindi siya naglakas loob na salubungin ito ng direkta. Mabilis na umikot ang kanyang katawan at iniwasan ito. Bagamat naiwasan niya ang pag-atake, natigil ang kanyang layunin na humabol. Kalokohan. Old High, atake. Marahan na nagmura si Xiaoyan. Habang iniiwasan ng kanyang katawan ang paulit-ulit na pag-atake ng 8-winged Black Serpent Emperor, inikat niya ang kanyang ulo at sumigaw patungo sa Haibodong. Tulungan mo akong harangan siya sandali. Seryoso ang ekspresyon ni Haibodong habang siya ay sumisigaw ng mahina. Ang kanyang kamay ay bumuo ng ilang mga selyo. Habang bahagyang nanginginig ang kanyang manggas, biglang lumabas ang malamig na hangin sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang buong lugar ay nabalot ng malamig na hangin. Dahil sa tumaas na intensity ng malamig na hangin, ang mga thread ng snow ay nagsimulang bumaba mula sa kalangitan. Ilang sandali pa, umuungol ang mabangis na hangin. Ang nyebe ay mabilis na naipon sa mga puting yelo na blades. Ang mga sinulid ng ligaw na hangin ay unti-unting naging puyo ng tubig na biglang lumaki. Ilang sandali pa, lumawak talaga ang puyo ng tubig hanggang sa lumampas sa 10 metro ang lapad. Habang umuungol ang mabangis na hangin, maraming matutulis na talon ng yelo ang nabaril sa puyo ng tubig. Sa isang iglap, isang puting kulay na buhawi na ang panlabas ay natatakpan ng matalim na mga blades ng yelo ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa kalangitan. Sa pamamagitan ng paggamit ng sarili niyang lakas para bumuo ng napakabangis na Ice Blade Storm, maraming malamig na pawis ang nagsimulang mag-ipon sa noo ni Haibodong sa kabila ng kanyang lakas. Xiaoyan, tumabi ka! Sigaw ni Haibodong sa mahinang boses. Nang makita niya si Xiaoyan na mabilis na umatras sa isang tabi, iwinagayway ni Haibodong ang kanyang manggas. Isang napakalaking Ice Blade Storm na nagdala ng malakas na tunog ng pagbagsak ng hangin, ang umuungol habang ito ay tumatakas patungo sa 8-winged Black Serpent Emperor. Hoy, ang momentum ay medyo maganda. Gayunpaman, ako ay isang 6-star daw Huang. Paano ako makakalaban nitong lakas mong 2-star daw Huang? Hahaha. Pagtingin sa Ice Blade Storm na tinatangay, ang 8-winged Black Serpent Emperor ay tumawa ng malakas. Ibinaling niya ang kanyang malaking ulo at isang kulay itim na apoy ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, ito ay walang tigil na ibinibigay bago tuluyang nagsama-sama sa isang pantay na malaking itim na kulay na enerhiya na 8-winged Black Serpent Emperor sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa biglang pagindayog ng kanyang malaking buntot, ang 8-winged Black Serpent Emperor na ganap na pinagsama-sama mula sa kakaibang kulay itim na apoy ay marahas na bumaril mula sa 8-winged Black Serpent Emperor. May dala itong puwersa na medyo nakakakilabot at marahas na bumangga sa kulay puting Ice Blade Tornado. Sa sandali ng banggaan, ang espasyo ng magkadikit ang dalawa ay tila nabasag at nagbukas ng maliliit na itim na kulay na crack lines. Bang! Dalawang magkaibang uri ng nakakatakot na enerhiya, na ang isa ay puti at ang isa ay itim,
ay tumayo sa isa't isa saglit bago biglang sumabog sa kalangitan. Ang malakas na tunog ng pagsabog ng enerhiya ay mahina pa ring naririnig kahit 1 kilometro ang layo. Sa pagkakataong nangyari ang pagsabog, isang bilog ng enerhiyang ripples ang kumalat mula sa punto ng pagsabog at yumanig kapwa sa Haibodong at sa Eight-Winged Black Serpent Emperor sa parehong oras, na pinilit silang umatras ng mabilis. Hahaha. Sa paraan ng pagwawaldes mo, kahit na ikaw ay isang dawwang, malamang na ilang beses mo lang itong ipapakita, hindi ba? Tinitigan si Haibodong, na ang mukha ay may malamig na pawis na lumalabas. Ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay tumawa ng malakas. Octane Blast. Bago tuluyang bumagsak ang kanyang pagtawa, biglang nanliit ang kanyang malalaking tatsulok na mata. Ang maitim na kaliskis sa kanyang katawan ay biglang at kakaibang humigpit. Isang layer ng malabong itim na kulay kakaibang grasa ang lumabas mula sa ibaba ng kaliskis at mabilis na binalot ang katawan ng Eight-Winged Black Serpent Emperor sa loob nito. Sa baywang ng malaking katawan ng Eight-Winged Black Serpent Emperor, biglang lumitaw ang katawan ni Xiaoyan sa isang iglap. Ang kanyang kamao na natatakpan ng makapal na puting apoy na biglang humigpit at nagdala ng nakakatakot na puwersa na parang kidlat ng marahas itong dumurog pababa. Sa sandaling ito, ang maluwag na itim na kulay na robe sa Xiaoyan ay tila naging kasing tigas ng bakal. Bang! Ang kamao ni Xiaoyan ay tumama ng husto sa katawan ng Eight-Winged Black Serpent Emperor. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging sobrang pangit. Ito ay dahil naramdaman niya na ang katawan ng Eight-Winged Black Serpent Emperor ay biglang naging kasing mantika ng loach. Kahit na nabasag ang kamao ni Xiaoyan sa ahas, gumalaw ito sa layer ng mamantika na pelikula sa katawan ng hayop at naanod. Kahit na ang karamihan sa pag-atake mula sa suntok na ito ay hindi nakuha, mayroon pa ring isang maliit na bahagi na solidong nabasag sa katawan ng Eight-Winged Black Serpent Emperor. Ang mataas na temperatura na nakapaloob sa makapal na puting apoy ay agad na naging sanhi ng maliit na bahagi ng kaliskis ng ahas kung saan dumaong ang kamao upang mabaluktot. Kalokohan, ang sakit. Ang matinding sakit na ipinadala mula sa kanyang katawan ay naging sanhi ng biglang pagkulot ng malaking katawan ng Eight-Winged Black Serpent Emperor. Ang malaking buntot ay biglang umatras at marahas na hinampas ang likod ni Xiaoyan. Kaagad, naging parang rubber ball si Xiaoyan habang pinalipad siya. Glog. Ang napakalaking puwersa na ipinadala mula sa kanyang likod ay naging sanhi ng pagluwa ni Xiaoyan ng isang subo ng dugo. Mabilis na pumutok ang kanyang pares ng mga pakpak upang patatagin ang kanyang tumataginting na katawan. Kung tutusin ay hindi ito isang lakas na pag-aari ko. Ito ay lubhang awkward na kontrolin ito. Pinunasan ni Xiaoyan ang mantsa ng dugo sa gilid ng kanyang bibig at tumawa ng mapait sa kanyang puso. Ayos ka lang ba? Lumipad si Haibodong sa tabi ni Xiaoyan at nagtanong. Ayos lang ako. Umiling si Xiaoyan. Medyo nag-aalala ang kanyang tingin habang nakatingin sa malayong abot tanaw. Sa panahong ito na pinigilan sila ng Eight-Winged Black Serpent Emperor, tumakas ang berdeng nakadamit na babae hanggang sa hindi makita ng isa ang kanyang anino. Ano ang gagawin natin? Bagamat hindi niya tayo kayang patayin, sa kanyang lakas ay tila hindi mahirap pigilan tayo. Mapait na tumawa si Haibodong. Nagkataon lang na pinipigilan ako ng affinity ng taong ito. Ang kaliskis sa buong katawan niya ay may depensa na nakakatakot. Hindi ba ngayon lang kayo umasa sa Heavenly Flame, malamang na walang epekto sa kanya ang suntok na iyon. Itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin, ang kanyang paghinga ay medyo nagmamadali. Pareho tayong hindi nagtataglay ng mga nakakatakot na daw teknik na iyon na may napakalaking mapanirang kapangyarihan. Kung gusto natin siyang talunin, mukhang mahirap. Napabuntong hininga si Haibodong. Nanatiling tahimik si Xiaoyan. Ang bone-chilling flame ay isang bagay na pag-aari ni Yao Lao. Sa makatuwid, ang lawak kung saan makokontrol ito ni Xiaoyan ay malayo sa pagiging kasing flexible ni Yao Lao. Bukod dito, ang espiritual na lakas na nagbigay daan sa kanya upang makalaban ang isang dawwang ay ganap ding pag-aari ni Yao Lao. Ang lahat ng ito ay walang kaugnayan kay Xiaoyan. Ginampanan lamang niya ang bahagi ng isang paglipat ng punto. Maging ang Octane Blast ay walang gaanong epekto sa Eight-Winged Black Serpent Emperor.
At ang tanging nakatagong card na naiwan kay Xiaoyan ay ang D-Class Dao Technique. Flame Splitting Tsunami. Dahan-daang inilagay ang kanyang palad sa kanyang balikat, hinawakan ng daliri ni Xiaoyan ang napakalamig na kulay itim na malaking ruler sa kanyang likod. Gayunpaman, nang siya ay naghahanda na gamitin ang huling nakatagong card na ito, ang sulok ng kanyang mata ay biglang huminto sa bone-chilling flame sa kanyang kaliwang kamay. Saglit na blanko ang kanyang isip. Pagkaraan ng ilang sandali, isang kaisipang medyo nakakabaliw ay nagsimulang tuwang-tuwang bumangon mula sa malalim na bahagi ng kanyang puso nang walang anumang pagpigil. Marahil, ito ay magiging mas nakakatakot. Battle Through the Heavens. Kabanata 262. Pinagsasama ang Heavenly Flame, Angry Buddha Lotus Flame. Nang lumitaw ang halos nakakabaliw na kaisipang ito, hindi sinasadyang manginig si Xiaoyan. Gayunpaman, gaano man niya ito pinigilan, ang kaisipang ito ay patuloy na umakyat at pumapalibot sa kanyang puso. Ano man ang mangyari, hindi niya ito maiwaksi, tulad ng isang demonyong gumugulo sa kanya. Sa ilalim ng walang kabuluhang pagtatangka na paalisin ito, si Xiaoyan ay hindi namamalayan at unti-unting nahumaling sa kaisipang ito. Bumulong siya sa kanyang puso. Kung posible na maging matagumpay ito, ang nakakatakot na mapanirang puwersa nito ay malamang na hindi hihigit sa flame-splitting tsunami, hindi ba? Sa panahong nahihirapan si Xiaoyan, tahimik siyang tinitigan ni Haibo Dong. Inakala niyang sumuko na ang huli. Sa sandaling iyon, tahimik siyang nakahinga ng maluwag. Ano man ang nangyari, ang Eight-Winged Black Serpent Emperor na ito ay talagang isang mabigat na kalaban. Maaaring may pinigilan nga si Haibo Dong, ngunit hindi sila close ni Qinglin. Sa makatuwid, hindi niya kailangang kumuha ng ganoong panganib dahil sa isang batang babae. Ang kakayahang sumuko ni Xiaoyan ay kasabay ng kanyang pagnanais. Sa kabaligtaran, bahagyang inindayog ng Eight-Winged Black Serpent Emperor ang malaking buntot nito. Sa bawat pagindayog ng malaking buntot, lilikha ito ng napakalakas na hangin sa kalangitan. May isip kung anong uri ng nakakatakot na puwersa ang nasa loob ng malaking buntot na iyon. Hihihi. Bakit? Sa wakas sumuko ka na ba? Ang hugis at sulok na malalaking mata ay sumulyap sa 2 taong nasa tapat na hindi kumikibo. Buti na lang sumuko ka. Iniligtas ako nito sa pag-aaksaya ng lakas ko. Sa isang ngiti, ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay tumalikod at tumingin sa malayong abot tanaw. Mahina siyang bumulong. Dapat nakarating na sa ligtas na lugar ang babaeng luma na iyon. Natapos na sana ang gawain ko na harangin sila. Paglingon, ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay tumingin kay Xiaoyan. Ang kanyang malakas na tawa ay may pangungutya. Kayong dalawa, kung magtitiis kayo sa hinaharap, maaari kayong pumunta at hanapin ako. Maghihintay ako sa inyo anumang oras. Ngayon, hindi ako makikipaglaro sa inyong dalawa. Kung hindi, kapag ang babaeng iyon mula sa Mystic Cloud Sect at ang matandang demonyong iyon ay magsama, talagang mahihirapan akong umalis. Pagkatapos sabihin ito, bahagyang umindayog ang malaking buntot ng Eight-Winged Black Serpent Emperor. Matiim na tumitig ang kanyang tingin sa bawat kilos ng dalawa habang unti-unting umaatres ang kanyang katawan. Malinaw, ang maingat sa kanya ay hindi gustong ilantad ang kanyang likod sa 2 dawhang. Bagamat maaari niyang harangan ang 2 dawhang, hindi niya talaga kayang talunin kapwa sina Xiaoyan at Haibo Dong. Sa ilalim ng itim na damit, matamang tumitig ang mga mata ni Xiaoyan sa unti-unting umaatres na Eight-Winged Black Serpent Emperor. Ang pag-iisip na pinipigilan ni Xiaoyan sa kanyang puso ay biglang napawi. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumalabas sa itim na damit. Ang mahahabang mapuputing kamay niya ay parang sa isang babae at tila walang lakas. Nang makita ang aksyon ni Xiaoyan, si Haibo Dong sa gilid ay nalilito. Agad namang hindi sigurado ang mukha niya. Hihihi. Bakit? Ayaw mo pa rin bang sumuko? Maaaring nagtataglay ka ng isang uri ng Heavenly Flame ngunit kung titingnan mo ang iyong ugali ay tila hindi mo may lalabas ang tunay na lakas nito. Katulad ng naramdaman ni Xiaoyan, ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay agad na huminto sa kanyang gumagalaw na katawan. Ang kanyang hugis at sulok na mga mata ay matamang nakatitig kay Xiaoyan at medyo nairita habang siya ay malamig na tumawa.
Hindi pinapansin ang mapanuksong salita sa Eight-Winged Black Serpent Emperor, ang mga kamay ni Xiaoyan ay inilagay sa harap niya na nakaharap sa langit. Bahagya siyang natahimik. Isang makapal na puting apoy ang bumangon sa kanyang kaliwang kamay. Ang mainit na temperatura nito ay nagsunog ng hangin hanggang sa ito ay naging medyo baluktot at ilusyon. Habang bahagyang humigpit ang kanyang kaliwang kamay, ang malagim na kulay puti na apoy ay tahimik na pumikit, naglalabas ng mabangis na enerhiya. Habang ang kanyang napakalaking hugis triangular na mga mata ay nakatitig kay Xiaoyan habang may dalang pangungutya. Ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay hindi ni Katie Ting na balisa. Bagamat medyo natatakot siya sa Heavenly Flame, ang taong nakasuot ng itim, sa hindi malamang dahilan, ay tila hindi malayang mailabas ang lakas na taglay nito. Sa makatuwid, ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay hindi masyadong natatakot. Ang mapang-uyam na pakiramdam sa hugis at sulok ng mga mata ay umiral sandali. Gayunpaman, nang biglang tumaas ang isang kumpol ng berdeng kulay na apoy sa kanang kamay ni Xiaoyan, biglang nanliit ang malalaking mata nito. Isang hindi alam at labis na nakakatakot na damdamin ang lumitaw sa mga mata ng ahas sa isang katulad na paraan ng tao. Ito ay isa ring Heavenly Flame. Kalokohan, kalokohan. Paano ito magiging posible? Paano ka magkakaroon ng dalawang uri ng Heavenly Flame sa iyong katawan? Naramdaman ang nakakatakot na temperatura na ibinubuga ng berdeng kulay na apoy, ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay saglit na natigilan. Agad na pumulupot ang kanyang malaking katawan na parang may nakatapak sa kanyang buntot. Nasira ang matalas niyang boses habang hinihingal siya sa langit. Nakatayo sa tabi ni Xiaoyan, pinagmasdan ni Haibo Dong ang puti at berdeng kulay na apoy na namimilipit sa mga palad ni Xiaoyan na may nakatulala na mukha. Dahil sa sobrang lapit, natural niyang naramdaman ang nakakatakot na temperatura na nasa loob ng dalawang kumpol ng apoy ng mas malinaw. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga yapak ay hindi sinasadyang lumayo bago siya nakaramdam ng katiyakan at tumigil sa kanyang katawan. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Ang taong ito ay talagang nagtataglay ng dalawang uri ng Heavenly Flame. Nakalanghap si Haibo Dong ng malamig na hangin habang nakatitig sa mga kamay ni Xiaoyan. Ang kanyang puso ay nasa ganap na kaguluhan. Sa kanyang mayamang karanasan, wala pa siyang narinig na sino man na maaaring magkaroon ng dalawang uri ng Heavenly Flame ng sabay. Dapat malaman ng isang tao na ang likas na katangian ng isang Heavenly Flame ay napakalaki at sila ay nagtataglay ng isang mahusay na mapanirang kakayahan. Ang dalawang Heavenly Flames ay karaniwang parang mga kaaway at kadalasan sila ay lubhang hindi magkatugma. Kung mayroong dalawang uri ng Heavenly Flame sa katawan ng isang tao, isang uri lang ng pagtatapos ang may isip ni Haibo Dong. Iyon ay magiging isang pagtatapos kung saan ang dalawang sobrang hindi matatag na bomba ay nagbanggaan sa isa't isa. Ang huling resulta ay ganap na nawasak sa isang napakatalino na pagsabog. Hindi sigurado ang Haibo Dong kung bakit maaaring magkaroon si Xiaoyan ng dalawang uri ng Heavenly Flame sa parehong oras. Gayunpaman, malinaw niyang naramdaman na sa sandaling lumitaw ang dalawang uri ng Heavenly Flame, ang orihinal na masunurin na mga buto ng enerhiya sa kanilang mga katawan ay biglang naging mas magagalitin. Ano ang naiisip ng taong ito na gawin sa pamamagitan ng pagtawag ng dalawang uri ng Heavenly Flame? Si Haibo Dong ay naliligaw habang iniisip niya sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang bahagyang nakataas na itim na damit. Ang maselang at makisig na mukha na nalantad doon, ay tila mahinang may hawak na medyo nakakabaliw na ngiti. Habang pinagmamasdan niya ang ngiti sa mukha ni Xiaoyan, malamig na nanginginig si Haibo Dong. Isang hindi mapakali na pakiramdam ang hindi sinasadyang lumabas sa kanyang puso. Habang ang kanyang pares ng mga pakpak ay bahagyang pumutok, ang malamig na si Dao Qi ay bumuo ng isang bilog na hugis na takip ng yelo na bumabalot sa kanyang sarili. Sa tapat ni Xiaoyan, ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay patuloy na nagmumura habang siya ay mabilis na hingal. Maliwanag, nakatanggap siya ng matinding dagok mula sa realidad na maaaring taglayin ni Xiaoyan ang dalawang uri ng Heavenly Flame. Hindi pinapansin ang Eight-Winged Black Serpent Emperor na random na tumatalon na parang roach, ang tingin ni Xiaoyan ay matamang tumitig sa dalawang kumpol ng magkaibang kulay na Heavenly Flame. Bahagyang umawang ang sulok ng kanyang bibig. Ilang saglit pa,
nagdikit ang ngipin niya. Dinala ng kanyang mga kamay ang dalawang uri ng heavenly flames at dahan-daang pinagdikit ang mga ito patungo sa gitna. Gago. Loko-loko. Siguradong baliw ang taong ito. Panunood sa aksyong ito ni Xiaoyan na may gulat na mga tingin, si Haibo Dong at ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay tila kakaibang pinagalitan. Pagkatapos nilang mag-away ay umatras silang dalawa sa isang malaking distansya sa pagkakasundo. Pagkatapos nito, pinagmasdan nila si Xiaoyan mula sa malayo. Bastos, kung mamamatay ka, sino ang magdadalisay ng spiritual recovery purple pill para sa akin? Habang umaatres si Haibo Dong, walang magawa siyang napag-alitan sa kanyang puso. Sa kanyang opinyon, kahit na nagawa ni Xiaoyan na magkasabay na magkaroon ng dalawang magkaibang uri ng heavenly flame sa kanyang katawan, imposibleng payagan niya ang dalawang uri ng marahas na heavenly flame na makipag-ugnayan sa isa't isa at manatiling ligtas. Ang pagmumura sa kanilang dalawa ay hindi naging sanhi ng pag-aalinlangan ni Xiaoyan. Sa kanyang nakakabaliw na pag-iisip, naisip niya na dahil ang flame mantra ay maaaring lumunok ng maraming iba't ibang heavenly flame, hindi dapat maging napakahirap na pagsamahin ang heavenly flame na ito. Ang lakas ng isang heavenly flame ay maaaring magdulot ng takot sa isang dawhwang. Kung ang dalawang magkaibang uri ng heavenly flames ay magsasama-sama, ang enerhiya na lalabas kapag sila ay nagkadikit ay tiyak na mapapalaki ng ilang ulit. Ito ay isang nakatutuwang eksperimento. Siyempre, sa kabila ng pagkakaroon ng malaking panganib, kung talagang magtagumpay si Xiaoyan, talagang magkakaroon siya ng nakakatakot na kasanayan sa pagpatay na kahit isang dawhang ay labis na katakutan. Kalokohan, kung talagang magtatagumpay ang bagay na ito ay maaaring ituring na isang natatanging daw teknik na ako mismo ang lumikha, tama ba? Medyo kinakabahang bumulong si Xiaoyan sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ang kulay berdeng apoy at ang makapal na puting apoy ay unti-unting nagsimulang magdikit. Bang! Sa sandaling nakipag-ugnayan ang mga panlan ng apoy, isang mabagsik na kulog na parang dagandong ang sumabog mula sa loob ng palad ni Xiaoyan. Agad na sumakit ang kanyang mga kamay. Ang sariwang dugo ay damaloy ng hindi mapigilan. Kung titingnan ang kanyang posture, kung hindi dahil sa pinoprotektahan ng Dao Qi ang kanyang mga kamay, malamang na magkahiwa-hiwalay ang mga ito sa lugar. Pilit na nilabanan ni Xiaoyan ang matinding sakit na ipinapadala mula sa kanyang mga kamay. Isang puting kulay na apoy ang tumakip sa kanyang kaliwang maitim na mata habang ang kabilang panig ay natatakpan ng kulay berdeng apoy. Ang berde at puti ay humalili sa isa't isa, lumilitaw na lubhang kakaiba at nakakatakot. Nang magkadikit ang kanyang mga ngipin, binaliwala ni Xiaoyan ang nakakatakot na enerhiya na inilabas mula sa banggaan sa pagitan ng dalawang uri ng heavenly flame na naging dahilan upang magsimulang masira ang hangin. Ang kanyang mga kamay ay ganap na nakatutok sa paggalaw ng magkasama patungo sa gitna. Ang distansya sa pagitan ng dalawang palad ay kalahating sentimetro lamang. Gayunpaman, ang kalahating sentimetro na ito ay naging dahilan upang si Xiaoyan ay ganap na tumawag sa bawat thread ng enerhiya sa loob ng mga selula ng kanyang katawan upang mapanatili ang mabagal na pag-unlad. Ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay matamang nakatitig kay Xiaoyan na parang baliw na tao. Bagamat alam niya na sa ilalim ng ganoong sitwasyon, medyo hindi nararapat para sa kanya na manatili. Ang kanyang paninibugho na nagawang taglayin ni Xiaoyan ang dalawang uri ng heavenly flames sa parehong oras, ay pinilit na manatili. Gusto niyang makita sa kanyang sarili kung paano paglalaroan ng mayabang na ito ang kanyang sarili hanggang sa hindi siya makapag-iwan ng bangkay. Sa Dao Qi continent na ito, wala pa siyang narinig na sino man na maaaring gumamit ng heavenly flame sa ganoong paraan. Paulit-ulit na umagos ang sariwang dugo mula sa palad ni Xiaoyan. Ang kulay berde at puting apoy ay nagsimulang unti-unting pinipi. Gayunpaman, malinaw na kasabay ng pagpipigil sa kanila, pinipigilan ni Xiaoyan ang backlash mula sa dalawang heavenly flames. Sa isang iglap, sa wakas ay nagpakawala si Xiaoyan ng mahinang daing sa kanyang puso. Isang subo ng dugo ang bumaril at nahulog sa apoy. Agad itong sinunog sa kawalan. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin at matigas na tinitigan ang dalawang heavenly flame na nakapulupot sa isa't isa. Malinaw niyang nauunawaan sa kanyang puso na ang pagkilos niyang ito ay walang alinlangan na lubhang kamangmangan. Gayunpaman,
Pagkatapos mag-isip ng isang saglit, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang sariling paraan at nagpatuloy. Ang kanyang puso ay nagtataglay ng pagkahumaling na pagmamay-ari niya. Dahil nagsimula siyang makipag-ugnayan kay Yao Lao, palaging umaasa si Xiaoyan sa lakas ni Yao Lao sa tuwing makakatagpo siya ng kalaban na hindi niya matatalo at tuluyang makatakas mula sa kamatayan. Sa pananaw ni Xiaoyan, hindi niya gusto ang ganitong pakiramdam. Marahil ay walang sinabi si Yao Lao gamit ang kanyang bibig, ngunit malabong alam ni Xiaoyan na tila ayaw din ni Yao Lao na makitang umaasa si Xiaoyan sa kanyang lakas upang tumakas o lumaban sa tuwing makakatagpo ang huli ng isang malakas na kalaban. Si Xiaoyan ay isang matiyagang tao. Minsan, ang pagtitiyaga na ito ay maaari ding ituring na isang matinding katigasan ng ulo. Sa kasalukuyan, si Xiaoyan na lumitaw sa isang patay na dulo ay bumaba sa matinding katigasan ng ulo. Sa ganitong kondisyon, talagang gustong subukan ni Xiaoyan kung siya, sa sarili niyang lakas, ay makakalikha ng isang bagay na nakakatakot na lakas na kahit si Yao Lao ay mabigla. Sa katawan ni Xiaoyan, maliban sa Flame Mantra at Green Lotus Core Flame, walang ibang nagtataglay ng ganoong kwalifikasyon o potensyal. Sa bawat oras na magkadikit ang berde at puting kulay na apoy hanggang sa kritikal na punto, tatanggihan nilang patuloy na magsanib anuman ang pag-compress ni Xiaoyan sa kanila. Sa halip, kasunod ng marahas na pagtulak ni Xiaoyan na nagbunsod sa kanyang hindi pagpayag na tanggapin ang sitwasyon, ang enerhiya sa loob ng dalawang kumpol ng apoy ay unti-unting nagiging marahas. Bang! Ang isa pang mabagal na pagsabog ay tumunog. Ang bahagi ng kamay ni Xiaoyan sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo ay tumalon at nahati. Ibinaba ang kanyang ulo sa mata na electric sphere na parang kumpol ng apoy na paulit-ulit na kumikislap berde at puting kulay na liwanag, bahagyang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan. Alam niyang ito na ang tanda bago sumabog ang marahas na enerhiya. Xiaoyan, kalokohan, mabilis na iwaksi ang mga ito. Kapag nagpatuloy ka sa ganito, sisabog ito. Naramdaman ang marahas na natural na enerhiya sa paligid ni Xiaoyan, nagmamadaling tumawag si Haibo Dong. Hahaha. Isang tao na sobra ang pagpapahalaga sa sarili niyang kakayahan. Nang maramdaman ang marahas na mga buto ng enerhiya, ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay tumawa ng malakas sa napakagalit na paraan. Hindi pinakinggan ni Xiaoyan ang opinyon ni Haibo Dong. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa marahas na berdeng puting kumpol ng apoy. Ang kanyang atensyon ay ganap na natipon sa loob nito. Sa isang iglap, tila biglang tumahimik ang langit at lupa. Pati ang ingay ng hangin ay nawala. Sa sandaling ito, isang kawalan ang biglang dumagsa sa mga mata ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang kanyang mga daliri ay naging maliksi, na tila nalampasan ang mga dahon at pumili ng isang bulaklak. Ang kanyang 10 daliri ay mabilis na gumalaw sa paligid ng kumpol ng apoy. Ang mga thread ng Dao Qi na ipinakalat mula sa Flame Mantra ay bumuhos dito. Kasunod ng pagbuhos ng Dao Qi mula sa Flame Mantra, ang marahas na kumpol ng apoy ay unti-unting naging tahimik. Bahagyang gumalaw ang dalawang kulay na apoy. Sa wakas, dahan-dahan itong sumanib sa isang berdeng puting lotus na upuan na kasing laki ng palad ni Xiaoyan sa harap ng mga nabiglaang tingin ni Haibo Dong at ng Eight-Winged Black Serpent Emperor. Sa sandaling nabuo ang lotus seat, nanginig ang buong katawan ni Xiaoyan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tinitigan ang green-white lotus seat sa kanyang kamay. Sa mahinang boses, bumulong siya. Nagtagumpay ba ako? Angry Buddha Lotus Flame. Nang bumaba ang kanyang boses, ang mukha ni Xiaoyan ay mabilis na namutla. Biglang nawala ang kawalan sa mukha niya. Kasabay nito, marahas at likas niyang ibinato ang berdeng puting lotus na upuan sa kanyang kamay patungo sa Eight-Winged Black Serpent Emperor, nagulat pa rin. Tahimik na bumaril sa walang laman na hangin ang kulay berdeng puti na flame lotus seat. Sa daan, hindi man lang ito umihip ng hangin habang lumulutang. Gayunpaman, ang lumulutang na paraan na ito ay naging sanhi ng lahat ng kaliskis sa Eight-Winged Black Serpent Emperor na tumayo ng baligtad. Ang berdeng puti na dalawang kulay na lotus na upuan ay mabilis na bumaril patungo sa Eight-Winged Black Serpent Emperor. Gayunpaman, nang ito ay malapit nang umabot sa isang 20 metrong radius mula sa huli, ang tahimik na lotus seat ay biglang nagsimulang magkagulo.
Bumagal at lumiit ang lotus seed. Kaagad pagkatapos, ito ay namamaga at malapit na sumunod dito. Isang hindi mapigil, nakakapang-inig na pagsabog ng mundo ang umalangaw-ngaw sa walang laman na hangin. Bang! Isang mapanirang tulad ng enerhiya ang kumalat mula sa lugar kung saan naroon ang kumpol. Sa sandaling ito, ang mga alon ng mga alon ay lumitaw sa walang laman na hangin. Ang mga alon ay kumalat at dumaan sa matayog na tuktok ng isang bundok sa mga ulap sa hindi kalayuan. Biglang nabasag ang taluktok ng bundok at kasing kinis ng salamin ang bahaging nabasag nito mula sa pangunahing bundok. Sa magkasalungat na direksyon sa paligid ng 500 kilometro mula sa lungsod ng Yan, dalawang kumikislap na figure ang biglang huminto sa kalangitan. Bigla silang nagtaas ng ulo at pinagmasdan ang lugar kung saan hindi maabot ng kanilang paningin. Isang matandang mukha na parang balat ng puno at isang matikas at marangal na mukhang magandang mukha ang natatakpan ng pagkabigla at hindi paniniwala. Battle Through the Heavens. Kabanata 263. Nakakatakot na mapanirang puwersa. Ang makinang na berdeng puting apoy ay sumabog sa asol na kalangitan. Parang alon ng apoy, nilamon nito ang kalangitan. Agad na tumaas ang temperatura ng buong lugar na ito. Sa loob ng Yan City, ang hindi mabilang na bilang ng mga tao ay nagtaas ng kanilang mga ulo ng walang kabuluhan at pinagmasdan ang nakakatakot na alon ng apoy na lumamon sa kalangitan. Kahit na libu-libong metro ang layo, ang mainit na alon ng apoy ay naging dahilan ng pagpapawis ng mga tao. Ang malaking lungsod ay ganap na tahimik. Nilunok ng lahat ang kanilang laway sa tuyong bibig. Isang takot ang kumalat mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kung ang flame wave na ito ay medyo mas mababa sa itaas ng Yan City, ang lugar na ito ay maaaring nalipol sa isang patag na kapatagan. Ito ba ang mapanirang lakas ng isang dawhang? Nakakatakot. Ang lahat ay nanginginig at mahinang umungol sa kanilang mga puso. Sa asol na kalangitan, ang alon ng apoy ay naging isang enerhiyang ripple habang ito ay marahas na tumalon palabas. Sa pagsabog sa gitna, nakatanggap ng mapanirang suntok ang mga nakapaligid na nilalang sa loob ng isang tiyak na hangganan. Ang berdeng puting apoy na alon ay malayang kumalat sa radius na 200 metro bago sila unti-unting naglaho. Sa kalangitan, 2 tao at isang hayop ang napunta sa isang malagim na kalagayan. Ang suntok na natanggap ng 8-winged Black Serpent Emperor, na may malaking katawan, ay walang alinlang ang pinakamatinding sa kanilang tatlo dahil sa laki at posisyon nito na pinakamalapit sa punto ng pagsabog. Dahil sa mapanirang alon ng apoy na tumakas, mahigit kalahati ng matitinding kaliskis sa katawan ng 8-winged Black Serpent Emperor ay ganap na nabali. Ang itim nitong katawan ay may matangkad na pulang dugo na paulit-ulit na tumutulo at tumutulo pababa na parang umuulan. Sa ilalim ng mga sirang kaliskis, ang ilang nakakakilabot na sugat na nakikita ng mata ay lumawak palabas at halos natatakpan ang kanyang buong likod. Sa isang sulyap, tila nakikita ng isa ang malabong puting buto. Sa 8 pakpak nito, 3 sa mga ito ang nawasak dahil sa magaspang na pagsabog at ang isa pang pakpak ay kalahati na lang ang natitira na may sariwang dugo na umaagos. Hindi na makikita ang pangungutya sa napakalaking hugis at sulok na mga mata. Ang pagpapalit nito ay isang lubos na katakutan. Ang kanyang kahabag-habag at kakilakilabot na hitsura ay hindi na nagtataglay ng kahit katiting na pagmamataas at pagmamataas. Sa isang lugar na malayo sa 8-winged Black Serpent Emperor, dahan-daang bumukas ang isang ganap na Snow White na takip ng yelo. Ang mga pira-pirasong yelo ay nahulog, sa wakas ay tumambad ang isang lumang figure sa halos ganap na sinunog na itim na damit. Sa kasalukuyan, ang mukha ni Haibodong ay ganap na mapatla. Bahagya pa ring may bahid ng dugo ang sulok ng kanyang bibig. Bigla niyang pinunasan ang mga mantsa ng dugo gamit ang kamay niya na nanginginig ng hindi niya napapansin. Sa nakakatakot na pagsabog kanina, ginamit ni Haibodong ang lahat ng lakas na taglay niya upang mabuo ang mahigit 40 layer ng matigas na layer ng yelo ng Daochi sa napakaikling panahon. Gayunpaman, ang depensang ito na tila matigas at hindi masisira, ay tila madaling nabasag sa ilalim ng berdeng puting apoy na alon na nagtataglay ng lubhang mapanirang lakas. Matapos dumaan ang flame wave, tanging ang huling layer ng mahigit 40 layer ng yelo ng Daochi, na may hindi kapani-pani walang lakas ng depensa, ang natitira.
Itong baliw, baliw. Talagang naglakas loob siyang kumilos ng walang ingat. Iniisip ang kakilakilabot na kahihinatnan niya kung tuluyang masira ang kanyang depensa, naging berde ang mukha ni Haibodong. Nanginginig ang mga labi niya habang pinapagalitan ang namamaos niyang boses. Bagamat siya ay nagmumura mula sa kanyang bibig, kahit si Haibodong mismo ay hindi napagtanto na ang ilang takot para sa binata na ito na wala pang 20 taong gulang ay lumitaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos ng isang round ng pag-aaway, ang tingin ni Haibodong ay dumaan sa himpapawid at sa wakas ay huminto sa katawan ni Xiaoyan na nasuspine sa himpapawid na walang nakakaalam kung siya ay patay o buhay. Sa kasalukuyan, mahigit kalahati ng itim na robe sa katawan ni Xiaoyan ang nawasak. Ang Sizcore vest na ibinigay ni Yunji sa kanya ay talagang nabasag sa sandaling ito. Isang malaking piraso ng maputlang asol na kulay na matigas na vest ang dahan-daang bumaba, inilantad ang katawan ni Xiaoyan, na inihaw hanggang sa medyo maapoy pula, sa ilalim. Dahan-daang itinaas ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod, mabilis na lumitaw si Haibodong sa tabi ni Xiaoyan. Tiningnan niya ang walang malay na miserableng ugali ni Xiaoyan at agad na sinulyapan ang maputlang asol na kulay na panloob na vest. Sumili ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Ang lakas ng pagtatanggol ng bagay na ito ay naging dahilan upang siya ay medyo nagulat. Maliwanag, kung si Xiaoyan ay walang proteksyon ng panloob na vest na ito, maaaring siya ay napatay kaagad sa pamamagitan ng nakakatakot na pagsabog kanina. Ang baliw na ito. Naglakas loob ka talagang pagsamahin ang dalawang heavenly flames. Ngayon, maganda lang ang mga bagay. Ang bagay na nilikha mo ay isang bagay na hindi man lang makikilala bilang may-ari. Kung mamamatay ka sa sarili mong mga kamay, ito ay magiging isang mahusay na kamanghamanghang kwento. Tinitigan si Xiaoyan na nasa kondisyon kung saan hindi alam ang kanyang kapalaran, tumawa ng mapait si Haibodong at umiling. Hinawakan ng kanyang palad ang kamay ni Xiaoyan at halos sinuri. Bahagya niyang ipinilig ang ulo at bamantong hininga. May halagang babayaran para sa paglikha ng gayong kakilakilabot na pagkawasak. Ang kasalukuyang katawan ni Xiaoyan ay malapit ng tuluyang masira. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Haibodong ang taong ito na may napakalakas na mantis tulad ng buhay na naging isang mahinang estado. Para sa aking spiritual recovery purple pill, hindi ka basta-bastang mamamatay ng ganito. Gamit ang kamay na umalali kay Xiaoyan, bamulong si Haibodong. Kalokohan, nararapat kang mamatay. Baliw ka. Pinakaayaw kong makipag-away sa mga baliw na katulad mo. Isang grupo ng mga bastos, tanga. Sa di kalayuan, ang 8-winged Black Serpent Emperor ay sa wakas ay nakabawi na sa kanyang malay. Saway niya habang nararamdaman niya ang seryosong pinsala sa katawan niya. Nanginginig ang malaking katawan niya. Malinaw na alam ng 8-winged Black Serpent Emperor sa kanyang puso na kung hindi lang sa unang pagkakataon na ginamit ni Xiaoyan ang kakaibang berdeng-puting apoy na lotus na iyon na nagresulta sa pagiging hindi tumpak ng kanyang katumpakan at kontrol, ang kasalukuyang kanya ay walang alinlangan na direktang papasok sa antas ng malubhang pinsala. Kung sakaling dumating ang oras na iyon, makikita niya ang isang malaking pagbaba sa kanyang lakas, sa pinakamasama, mamatay sa lugar. Pagtingin sa 8-winged Black Serpent Emperor na nagtataglay pa rin ng kaunting enerhiya sa kabila ng malubhang pinsala, lumubog ang ekspresyon ni Haibodong. Inilagay niya si Xiaoyan ng may proteksyon sa likod niya. Ang natitirang Ice Affinity na si Dao Qi sa kanyang katawan ay dahan-daang dumaloy, naghahanda na harapin ang galit na 8-winged Black Serpent Emperor anumang oras. Gayunpaman, habang naghahanda si Haibodong na lumaban, ang 8-winged Black Serpent Emperor ay nagmura ng labis na galit bago pinaliit ang kanyang katawan, hindi nang ahas na lumapit kina Xiaoyan at Haibodong. Matapos humarap sa ganitong paraan sa loob ng ilang minuto, ang natitirang mga pakpak ng 8-winged Black Serpent Emperor ay biglang pumutok. Kaagad, tumalikod siya at tumakas sa harap ng nakatulala na tingin ni Haibodong. Kalokohan, ang lokong ito. Isipin mo akong matakot sa iyo. Sa hinaharap, kahit saang lugar kung saan naruroon ang lokong ito, hindi ako pupunta at sasali sa kasiyahan. Baliw, talagang baliw. Sa pagkakataong ito ay talagang natalo ako. Kung ang babaeng iyon, si Luman, ay hindi magtaas ng gantimpala, babaliktarin ko ang kanyang teritoryo.
Ang malaking katawan ng Eight-Winged Black Serpent Emperor ay nakaharap sa abot tanaw at mabilis na lumipad. Isang tinig na puno ng takot ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Natigilan si Hai Baodong habang nakatingin sa Eight-Winged Black Serpent Emperor na talagang piniling tumakas. Saglit siyang nawala bago agad umiling, hindi sigurado kung matatawa ba siya o maiiyak. Kung lalabanan niya ang kakaibang halimaw na ito, na may lakas ng 6 na bituin na si Dao Huang, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, malamang na hindi siya makakuha ng kalamangan. Bukod dito, kailangan pa niyang protektahan ang walang malay na si Xiaoyan. Sa makatuwid, nang makita niyang ang Eight-Winged Black Serpent Emperor ay piniling umatras, nakahinga ng maluwag si Hai Baodong. Pagkatapos kumalat ang mga kaganapan ngayon, malamang na magkaroon ng reputasyon ang batang ito kahit nasa kontinente ng Daoqi. Sa isang welga, tinakat mo ang Eight-Winged Black Serpent Emperor na kilala ang kabangisan. Kasama dito ang katapangan na kahit ang matandang demonyong iyon mula sa imperial na pamilya ay wala. Lumingon si Hai Baodong, tinitigan ang maputlang mukha ni Xiaoyan na walang malay at bamantong hininga ng may inggit. Nakakatakot na heavenly flame at baliw na bata. Matapos sumigaw muli para sa mapanirang enerhiyang iyon mula sa nakaraan, biglang pinagdikit ni Hai Baodong ang kanyang mga kilay. Inangat niya ang kanyang ulo at ang kanyang tingin ay lumingon sa silangan at kanluran. Mula sa magkabilang lugar, dalawang makapangyarihang kiss ang mabilis na lumilipad. Dumating na ba ang 2 taong iyon? Nang marinig ang ugali ni Xiaoyan mula noon, tila may sama ng loob siya at ang Misty Cloud Sect. Kung saan, mas mabuting isama siya at lisanin ang lugar na ito. Bahagyang nag-isip si Hai Baodong, ang kanyang tingin ay lumibot sa paligid at pagkatapos ay sa ibaba niya, bitbit si Xiaoyan, ipinapatong ni Hai Baodong ang malamig na mga pakpak ng yelo sa kanyang likod, na ginawang umaagos na liwanag ang kanyang katawan at mabilis na bumaril patungo sa abot tanaw. Kasunod ng pagkawala ng Hai Baodong, ang langit na ito na sumailalim sa isang malaking labanan na nakakapukaw ng kaluluwa sa wakas ay huminahon. Gayunpaman, nagpatuloy ang katahimikan sa loob lamang ng 10 dagdag na minuto nang ang 2 umaagos na ilaw ay mabilis na bumaril mula sa parehong direksyon sa silangan at kanluran. Sa wakas, huminto sila sa lugar kung saan naganap ang malaking labanan. Nawala ang umaagos na mga ilaw. Parehong lumitaw ang figure ng isang matandang tao at figure ng isang babae. Ang matanda ay nakasuot ng ordinaryong dilaw na balabal, ang kanyang magandang pagkakomplikado at masiglang ugali ay may medyo kakaiba at malayong pakiramdam. Habang inilibot ng kanyang mga mata ang paligid, napuno ito ng dignidad. Ang babae ay nakasuot ng masikip na kulay gintong robe na kinumplito ng isang kulay lila. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay iginuhit na parang phoenix. Isang maharlika na mahirap itago ang mahinang lumabas mula sa kanya. Ang kanyang hitsura ay tahimik at maganda, na parang isang malinaw na bukal sa isang liblib na bundok. Kasabay nito, naging sanhi siya ng paggalang sa kanya ng mga tao dahil sa kanyang likas na mataas na katayuan habang ang isang kumakalat na pag-iisip ay hindi sinasadyang lilito sa puso ng mga taong iyon. Hihihi. Sect Leader Union, sa ilang taon na hindi natin pagkikita, ang iyong wind affinity na Daoqi ay lalong nagiging palido. Ang bilis na ito ay isang bagay na hindi na maabyutan ng matandang ako. Pagtingin sa maganda, marangal at sa buong paligid ay napakarilag na nakadamit na babae, tumawa ang matanda. Ang nasa siren na bundok ni Jialao na Daoqi ay nagiging mas makapangyarihan din. Mula sa malayo, naramdaman na ni Yun ang pagmamalabos na chi na iyon. Tumawa ang napakarilag na nakadamit na ginang. Medyo matanda na ako at hindi ko kayang ikumpara sa inyo mga kabataan. Nakangiting winawagayway ng matandang lalaki na tinawag si Jialao. Nilaibat ng tingin niya ang paligid. Nang dama po ang kanyang tingin sa napakalaking taluktok ng bundok na durog, nanliit ang kanyang mga mata at malumanay siyang ngumiti. Mukhang pareho tayong nakaligtaan ng isang magandang kaganapan. Noon lang, hindi ba lumitaw dito ang 4 na magkakaibang mga chi ng Dao Huang? Sumimangot ang napakarilag na nakadamit na babae at nagtanong. May 2 chi na hindi mukhang isang malakas na tao mula sa Jiama Empire. Tungkol naman sa 2 pang nakipag-away sa kanila,
Hindi ko matiyak kung sila ay mga mamamayan ng Giama Empire o hindi. Kung tutuusin, sa napakalawak na teritoryo, mas gustong itago ng ilang matatanda ang kanilang sarili at hindi lalabas hanggang sa sila ay mamatay. Tumawa ang matanda. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging madilim habang sinabi niya. Ngunit ang pagsabog ng enerhiya mula sa nakaraan ay medyo nakakatakot. Sa palagay ko kahit na ako ang nakaharap sa ganitong uri ng pagsabog ng enerhiya, maaari lamang akong humantong sa isang malubhang sugatan na kapalaran. Nagtataka ako kung kailan muli lilito ang ganitong uri ng malakas na tao sa Giama Empire. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, gusto kong makilala siya. Medyo nanghihinayang sabi ng matanda. Ngumiti at tumango ang napakarilag na nakadamit na ginang. Ang kanyang magagandang mga mata ay random na lumusot sa lupa. Ilang sandali pa, bigla siyang napabulalas ng mahina. Sumenyas siya sa lupa gamit ang kanyang kamay. Kaagad, isang maputlang asol na kulay na piraso ng metal ang mabilis na bumaril patungo sa langit at mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang mga kamay. Ito ay pag-flip at pagtingin sa medyo pamilyar na mukhang maputla asol na piraso ng metal. Ilang sandali pa, biglang nagbago ang magandang mukha ng napakarilag na babaeng nakadamit. Hindi niya sinasadyang mamulong. Si Corvest. Battle Through the Heavens. Kabanata 264. Nahulog si Yao Lao isang malalim na pagkakatulog. Nakatitig sa maputlang asol na mga piraso ng metal na may nagbabagong ekspresyon, isang pagkabalisa ang bumungad sa tahimik at walang pakialam na mukha ng taong ito, na pinuno ng Mystic Cloud Sect. Tahimik na nakakuyom ang kamay niya at paulit-ulit na pumipitik ang puso niya. Bakit may mga fragment ng si Corvest sa paligid? Huwag mong sabihin sa akin na nandito rin ang maliit na bata ngayon. Dahil nasira na ang si Corvest, dapat ay nakatanggap din siya ng matinding pinsala. Itong lalaking ito, bakit palagi siyang lumalabas kahit saan may gulo? Ang napakarilag na nakasuot na babae ng tingin na nagdadala ng ilang pagkabalisa ay tumawid sa lupa. Gayunpaman, wala siyang nakita kahit kay titing na kahina-hinalang bakas. Bahagyang napatayo ang kanyang mga kilay na may nakatagong galit sa mga ito. Sect Leader Union, ano ito? Sa isang tabi, hindi maiwasan ng matanda na matigilan nang makita ang napakarilag na nakadamit na ginang na talagang nagpapakita ng ganoong emosyon. Nagulat ang kanyang boses habang nagtanong, ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang taong ito, na may kontrol sa Mystic Cloud Sect, na nagpahayag ng napakaraming kakaibang emosyon ng sabay-sabay. Hahaha. Wala naman. Dahil sa gulat na gising sa boses ng matanda, mabilis na binaon ng magandang mukha ng napakarilag na nakadamit na babae ang ekspresyon nito. Ilang sandali pa, nabawi niya ang kawalang interes noon. Ngumiti siya. Inilagay ang fragment ng si Corvest sa kanyang storage ring sa harap ng matandang iyon at marahang sinabi ang kanyang opinyon. Jia Lao, sa palagay ko dapat nating imbestigahan ang aktwal na pagkakakilanlan ng 4 na dawhang. Kung tutuusin, malabong pumasok sa Giama Empire ang 2 dawhang mula sa ibang imperyo para lang maglibot. Nang marinig ito, ang matanda ay agad na napatingin sa napakarilag na nakadamit na ginang na medyo kakaiba. Ang kanyang karakter ay hindi lumilitaw na isang taong tila interesado sa mga ganoong bagay. Ano ba talaga ang mga piraso ng metal na iyon mula sa dati? Sumili ang pag-aalinlangan sa puso ng matanda. Bilang tagapagalaga ng imperial na pamilya ng imperyo, bahagi ng kanyang tungkulin ang pagsisiyasat sa malalakas na taong ito mula sa labas ng imperyo. Noong una ay gusto niyang ibuka ang kanyang bibig at hilingin sa Mystic Cloud Sect na tumulong din sa parehong oras. Hindi niya akalain na siya talaga ang unang bamuka ng bibig niya. Kaya naman, ngumiti lang ang matanda at tumango. Tinulungan niyang ilipat ang mga bagay habang tumatawa. Ganon din. Sa ibaba natin ay Yan City. Ang punong tanggapan ng Mo Clan ay nagkataon dito. Halika at mang-alap muna tayo ng ilang impormasyon. Lumipat ang magandang mata ng magandang nakadamit na babae sa lungsod sa ibaba at ngumiti siya. Kaagad, pinili niyang bumaba sa labas ng Yan City. Sa kanyang likuran, sunod-sunod na sumunod ang matanda. Pagkalipas ng 3 araw, sa Rock Desert City, ang punong tanggapan ng Desert Metal Mercenary Company.
Isang mahinang amoy ng sandalwood ang bumalot sa tahimik na silid, na naging sanhi ng pakiramdam ng mga tao na medyo komportable at lasing. Sa kama sa sulok ng silid, nakahiga ang isang binata na nakapikit ng mariin. Ang pagitan ng bawat mahinang hininga ay napakahaba, na nagreresulta sa hindi sinasadyang pakiramdam ng iba na ang kanyang hininga ay biglang titigil, na lumilikha ng pinakakalunos-lunos na wakas. Habang nakahiga ang binata na walang malay sa kama, malabo niyang naramdaman na may mga taong paakyat baba sa paligid niya. Makalipas ang mahabang panahon, ilang mahinang buntong hininga ang tumunog at unti-unting nawala. Pagkaraan ng hindi malamang ilang beses na pagkasara ng pinto ay biglang nanginginig ang daliri ng binata sa kama na parang patay. Maya-maya pa ay medyo lumakas na rin ang mahina niyang hininga. Maya-maya pa ay marahang nanginginig ang kanyang mga pilikmata. Nagpupumiglas ang talukap niya nang bahagya itong bumukas. Isang mahinang ilaw ng lampara ang tumagos sa kanyang mga mata. Biglang humigpit ang kamay ni Xiaoyan habang ginagawa niya ang lahat para ilipat ang kanyang tingin. Matapos lubos na sukatin ang medyo pamilyar na mukhang silid na ito, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Nanghihina at pagod ang buong katawan niya habang nakahiga sa malambot na kama na walang kahit katiting na lakas para makagalaw. Huminga si Xiaoyan at bahagyang bumantong hininga. Nang ang kanyang isip ay ganap na gising habang ang mga alon ng mga alaala ay mabilis na lumalabas mula sa malalim na bahagi ng kanyang isip, na naging dahilan upang maalala ni Xiaoyan ang mga pangyayari sa buong bagay. Sa tingin ko nasugatan ako. Naaalala ang matinding sakit na naramdaman niya nang ang mapanirang apoy ay tumawa, si Xiaoyan ay tumawa ng mapait. Marahan niyang nalalanghap ang isang subo ng hangin na may kaunting amoy ng sandalwood. Nang medyo malinaw na ang kanyang ulo, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaang unti-unting bumaba ang kanyang isip sa kanyang panloob na katawan. Habang bumababa ang kanyang isip sa kanyang katawan, isang sira-sirang kondisyon ng panloob na katawan na naging sanhi ng pagkatulala ni Xiaoyan, ay agad na lumitaw sa kanyang isip. Tinitigan ang kanyang panloob na katawan, na puwersahang nawasak ng nakakatakot na enerhiya, ang puso ni Xiaoyan ay biglang lumubog ng husto. Bagamat nahulaan niya na malubha ang kanyang injury, hindi niya akalain na umabot na pala sa ganito ang seryoso nito. Kung ibang tao ang nagtataglay ng kasalukuyang kahabag-habag na kalagayan na kinaroroonan ng kanyang katawan, isa lamang ang kapalaran para sa kanya. Iyon ay ganap na maging isang paylay. Ito ay magiging isang malaking problema. Mapait na ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso. Sinundan ng kanyang isip ang mga basag na chipat at dahan-daang damaloy. Sa wakas, dumating ito sa puyo ng tubig sa kanyang ibabang tiyan. Pinagmamasdan ang loob ng puyo ng tubig na may ilang patak na lamang ng berdeng kulay na likidong enerhiya na natitira, na pabuntong hininga siya sa kanyang puso. Pinalala lang nito ang mga bagay-bagay. Sa gitna ng puyo ng tubig, bahagyang kumislap ang isang maliit na kinang. Sa loob ng ningning na iyon ay nagtago ang pinakadakilang trump card ni Xiaoyan, ang Green Lotus Core Flame. Gayunpaman, ang kasalukuyang Xiaoyan ay hindi nang ahas na bawiin at i-deploy ang isang maliit na tipak ng berdeng apoy. Sa kasalukuyan, ang mga chipat sa kanyang katawan ay umabot na sa kritikal na punto. Hindi siya nag-alinlangan na kung sino man ang magbibigay sa kanyang katawan ng isang marahas na sampal, siya ay talagang matatapos. Sa mabigat na damdamin, inalis ni Xiaoyan ang kanyang isip sa kanyang katawan at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Ngumiti siya ng mapait, umiling at bumantong hininga. Saglit na nakatitig si Xiaoyan sa kisame bago biglang nanginag ang kanyang puso. Mula nang magising siya hanggang ngayon, pakiramdam niya ay parang may kulang. Ngayon, sa wakas ay naalala na niya. Wala talagang aktibidad mula kay Yao Lao. Sa paggunita sa bagay na ito, ang ekspresyon ni Xiaoyan ay agad na naging sobrang pangit. Ang kanyang puso ay nagmamadaling tumawag. Guro. Guro. Ilang minuto pa ang sigawan pero wala man lang siyang natanggap na tugon. Para bang ang boses niya ay isang batong lumulubog sa malawak na karagatan. Nagsimulang lumubog ang puso ni Xiaoyan habang humahaba ang oras para tumugon si Yao Lao. May nangyari ba? Kumaibat ang sulok ng bibig ni Xiaoyan. Bigla niyang naramdaman na tuyong-tuyo ang kanyang bibig.
Isang gulat na pakiramdam ang tahimik na kumalat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang ganitong uri ng gulat ay katulad ng gulat na nilikha noong ang henyo sa kanya noon ay naging isang walang kwentang nilalang sa magdamag. Mula nang magkakilala sila ni Yao Lao, ang puso ni Xiaoyan ay hindi matutumbasan ng katatagan at tiyak hanggat ang una ay nasa paligid. Ito ay dahil anuman ang nangyari, malinaw kay Xiaoyan na hanggat nandyan si Yao Lao, tiyak na hindi siya papayagan ng huli na talagang mamatay. Sa kasalukuyan, gayunpaman, biglang walang balita tungkol kay Yao Lao. Nagdulot ito kay Xiaoyan, na palaging umaasa sa kanya, na talagang nakaramdam ng gulat, na nahihirapan siyang itago. Napakagatlabi si Xiaoyan habang ginagamit niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para iangat ang kanyang palad. Nang makita niya ang ganap na ligtas, kulay itim, lumang singsing sa kanyang daliri, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ginawa niya ang lahat para pigilan ang gulat sa kanyang puso at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Ang espiritual na lakas ay nagsalubong sa harap ng kanyang katawan upang bumuo ng isang sinulid. Pagkatapos nito, hinawakan nito ang singsing na kulay itim. Nang ang kanyang espiritual na lakas ay nahawakan lamang ang kulay itim na singsing, isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang sumabog mula sa loob nito. Sa sandaling iyon, si Xiaoyan ay walang oras upang ipagtanggol ito at sinipsip siya nito sa kulay itim na singsing. Ang pakiramdam mula sa kanyang espiritual na lakas ay sa una ay ganap na madilim. Mabilis na kasunod nito, lumitaw ito sa loob ng isang bilog na takip na puno ng puting glow. Sa loob ng takip, ang malabong figure ni Yao Lao ay nasuspine sa himpapawid, nakangiti habang nakatitig sa maliit na espiritual na lakas ni Xiaoyan. Bata, sa wakas gising ka na. Lumutang si Yao Lao palapit kay Xiaoyan habang nakangiting sinabi nito. Guro, okay ka lang ba? Nang makita ang figure ni Yao Lao, ang mabigat na pasanin sa puso ni Xiaoyan ay gumaan. Gayunpaman, kahit na medyo gumaan ang kanyang puso, hindi tanga si Xiaoyan. Noong nakaraan, kapag kinausap siya ni Yao Lao, maaari siyang direktang magsalita sa kanyang puso. Sa kasalukuyan, sa kabilang banda, kailangan niyang ipasok ang kulay itim na singsing upang makipag-usap. Mula dito, nasabi niya na hindi magiging maganda ang sitwasyon ni Yao Lao. Sasabihin ko sa iyo ang ilang mabuting balita at ilang masamang balita. Napangiti si Yao Lao. Tinapik-tapik ng kanyang palad ang ilusyonaryong figure ng tao na ginamit ni Xiaoyan sa kanyang espiritual na lakas para likhain. Na may masayang ngiti, sinabi ni Yao Lao. Ang magandang balita ay lubos kitang hinahangaan. Ang Angry Buddha Lotus Flame na iyong nilikha ay nagtataglay ng mapangwasak na lakas na kahit na humanga sa aking sarili. Sa hinaharap, kung magagawa mo itong ganap na likhain, sa palagay ko ay hindi ka dapat magkaroon ng kalaban na katulad mo na makakatalo sa iyo. Walang kagalakan ang mukha ni Xiaoyan. Ang Angry Buddha Lotus Flame ay talagang may malaking lakas ngunit ang presyo ng paggamit nito ay nakakatakot din at mahirap tanggapin. Tungkol sa masamang balita, marahil ay natuklasan mo na ang iyong panloob na katawan na nasira hanggang sa ganap na gulo. Nakangiting tanong ni Yao Lao. Oo, napakaseryoso nito. Tumanggo si Xiaoyan at bumantong hininga. Sa pangkalahatan, malapit na itong malaglag. Hahaha. Maaring malubha ang injury, pero hanggat gumaling ka ng maayos, unti-unti na itong gagaling. Naayos ko na ang isang recuperation program. Mamaya, ipapasa ko sa iyo. Basta gawin mo ang sinasabi ko, babalik ka sa iyong peak state. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Ano naman sa'yo guro? Narinig ng sensitibong si Xiaoyan ang bahagyang hindi tono ng tono ni Yao Lao at nagmamadali siyang nagtanong. Ako. Ito marahil ang pinakadakilang masamang balita. Bagamat matagumpay kang nakagawa ng isang paputok na kapistahan na matatawag na perpekto, nakuha nito ang halos 70% ng aking espiritual na lakas. Idinagdag ito sa pangangailangang protektahan ka sa huling alon ng apoy, ang aking espiritual na lakas ay halos maubos na. Mapait na ngumiti si Yao Lao at sumagot. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang ilusyonaryong figure ng tao na nabuo mula sa pagsasama-sama ng kanyang espiritual na lakas ay biglang nagbago. Huwag kang mag-alala. Bagamat ang aking espiritual na lakas ay ganap na naubos,
Hindi ito nangangahulugan na hindi na ito mababawi. Kailangan ko lamang mahulog sa isang malalim na pagkakatulog sa loob ng isang panahon tulad ng ginawa ko sa nakaraan. Marahang tumingin si Yao Lao kay Xiaoyan na napakagatlabi at nakangiting sinabi. Sa isang panahon sa hinaharap, maaaring hindi ka na mapoprotektahan ni Guro. Kailangan mong umasa sa iyong sarili para sa lahat. Pagtingin sa mapayapang nakangiting si Yao Lao, biglang naging mas pula ang mga mata ni Xiaoyan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao at sinabi sa mahinang paos na boses. Pasensya na, Guro. Malinaw na alam ni Xiaoyan sa kanyang puso na kung hindi siya naging determinado sa pagkakaroon ng sariling paraan at pagsasanib ng Heavenly Flame, ang espiritual na lakas ni Yao Lao ay tiyak na hindi lubos na nasisipsip. Hindi na rin niya kailangang matulog ngayon para mabawi ang kanyang lakas. Hahaha. Hindi mo kailangang makaramdam ng pagsisisi. Papasok lang ako sa isang idlip sa loob ng isang panahon at hindi tuluyang maglalaho. Ako ay lubos na nasisiyahan sa Angry Buddha Lotus Flame na iyong nilikha. Talagang iba ang aking estudyante sa mga ordinaryong tao. Tinapik ni Yao Lao ang balikat ni Xiaoyan at tumawa. Sige, ang natitirang spiritual strength ay malapit nang maubos. Umalis ka na. Kung tungkol kay Qinglin, hindi ka dapat masyadong mag-alala. Hindi siya ituturing ng luma na iyon tulad ng Moklan. Makakatiyak ka. Ang katawan ni Yao Lao ay biglang naging mas malabo nang kumaway siya kay Xiaoyan at sinabing. Guro, mag-iingat ka. Dahan-daang lumuhad ang mga tuhod ni Xiaoyan sa bakanteng espasyo. Ang kanyang mga mata ay namumula habang ang kanyang ulo ay nakaharap kay Yao Lao at mabigat na bumagsak pababa. Natuwa si Yao Lao habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan, na nakaranas ng ganitong pangyayari at ganap na nakalaya mula sa pagiging murang binata niya noon. Ngumiti siya at tumango. Ang ilusyonaryong katawan niya sa wakas at unti-unting nawala sa liwanag na bilog. Little fellow, sana sa wakas ay magising na ako, makikita ko na ang isang alagad na naging isang malakas na tao. Nag-imbak ako ng ilang bone-chilling flame sa ring. Sa panahon ng krisis, magagamit mo ito. Bukod pa rito, mula nang makilala kita hanggang ngayon, lubos akong nasisiyahan sa iyo. Ang mahinang tawa na naglalaman ng ilang mga inaasahan ay dahan-dahang tumunog sa loob ng liwanag na bilog at hindi nawala ng mahabang panahon. Dahan-daang tumayo si Xiaoyan. Tiningnan niya ang walang laman na bilog na liwanag at bamantong hininga sa kalungkutan. Mula ngayon, kailangan niyang harapin ang buong salitang ito ng mag-isa. Battle Through the Heavens. Kabanata 265. Pag-asa sa sarili. Sa malinis na silid, dahan-daang nagmulat ng mata ang binata sa kama. Bakas sa mukha niya ang pait at lungkot. Makalipas ang mahabang panahon, isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya. Habang si Xiaoyan ay tulala na nakatitig sa kisame, biglang pumasok sa kanyang isipan ang impormasyon. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng anumang gulat dahil dito. Nakahiga sa kama, hinayaan ni Xiaoyan na bumuhos sa kanyang isipan ang impormasyon ayon sa kasiyahan nito. Matagal bago niya sinimulang basahin ang huling tulong na inihanda ni Yao Lao para sa kanya bago makatulog si Yao Lao. Dahan-dahang natapos ni Xiaoyan ang pagsuri sa programa ng paggaling ng detalyado. Sa dulo ng impormasyon, mayroong isang panggamot na formula para sa isang antas ng 5 panggamot na tableta na pinangalan ng Spiritual Recovery Purple Pill. Maliwanag, nag-aalala si Yao Lao na kapag nakatulog na siya, hindi mapipigilan ni Xiaoyan ang Hai Bodong gamit ang sarili niyang lakas. Sa makatuwid, espesyal na inilipat niya ang medicinal formula, na nagpapahintulot kay Xiaoyan na gawin ang kanyang makakaya upang maghanap ng mga kinakailangang sangkap na panggamot sa loob ng 1 taon upang matiyak ang Hai Bodong. Guro, makatitiyak ako na mag-iisip ako ng mga paraan upang matulungan kang mabilis na mabawi ang iyong espiritual na lakas. Ang impormasyong ito na puno ng pagsisikap at pag-aalala ni Yao Lao ay naging sanhi ng pagsakit ng ilong ni Xiaoyan. Humigpit ang kanyang kamao habang mahinang bumubulong sa mga salita. Huminga ng malalim na hangin na naglalaman ng amoy ng sandalwood, unti-unting kumalma ang damdamin ni Xiaoyan. Umikot ang ulo niya habang nag-iisip ng malalim. Ngayong si Yao Lao ay nakatulog na, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili para sa lahat.
Dahil nawala si Yao Lao bilang kanyang trump card, nawalan din si Xiaoyan ng kakayahang supalan ang Hai Bodong. Bagamat ang katawan ni Hai Bodong ay naglalaman ng nakatagong apoy na lason na iniwan ni Yao Lao, ang bagay na iyon ay isang bagay na tanging si Yao Lao lang ang makakapag-activate. Ngayon na si Yao Lao ay nahulog sa isang malalim na pagkakatulog, ito ay naging ganap na walang silbi. Tungkol naman sa spiritual recovery purple pill na iyon, ito ay isang tier 5 medicinal pill. Ang kakayahan ni Xiaoyan ay hindi sapat upang pinuhin ito. Sa makatuwid, kahit na ang huling kondisyong ito na maaaring makapagpigil sa Hai Bodong ay nawalan din ng bisa nito. Kung ang kaalaman sa kanya na nawala ang ilang mga pagpigil na ito ay makukuha ng Hai Bodong, malamang na ang isang taong kasunduan ay puwersahang mapapawi. May posibilidad din na pilit ding agawin ni Hai Bodong ang fragment ng mapa mula sa kanyang mga kamay. Bagamat ang kanyang haka-haka ay medyo magaspang, malinaw kay Xiaoyan na ang kanilang kooperasyon ay palaging nakabatay sa paunang kondisyon na ang lakas ng magkabilang panig ay hindi magkalayo. Ano man ang nangyari, si Xiaoyan kung wala si Yao Lao na kumikilos bilang isang tagapagtanggol ay kailangang magplano para sa pinakamasamang sitwasyon. Sa kasalukuyan, gamit ang sarili niyang lakas, ang Green Lotus Core Flame lang ang kaya ni Xiaoyan. Bagamat sinabi ni Yao Lao na nag-iwan siya ng ilang bone-chilling flame sa storage ring para magamit ni Xiaoyan, hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Xiaoyan na gamitin ang Angry Buddha Lotus Flame na nangangailangan ng dalawang uri ng Heavenly Flame sa pangalawang pagkakataon matapos itong subukan ng isang beses. Pagkatapos ng lahat, iyon ay masyadong nakakatakot. Sa unang pagkakataon, nakuha ni Xiaoyan ang proteksyon ni Yao Lao, ngunit paano naman sa pangalawang pagkakataon? Kung may masamang mangyari, baka masunog siya hanggang mamatay sa mismong pamamaraan na ginawa niya. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng maraming problemang dinala ng pagkakatulog ni Yao Lao, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Xiaoyan habang umiiling. Gayunpaman, pagkatapos ng malalim na pag-iisip sa ganitong paraan, matatag niyang naalala ang ilang bagay na kailangan niyang gawin. Ang una ay anuman ang mangyari, hindi niya dapat ipaalam kay Hai Bodong na hindi na niya kayang taglayin ang lakas ng isang dawhang. Kasabay nito, hindi rin niya dapat ipaalam kay Hai Bodong na wala na siyang kakayahang pinuhin ang spiritual recovery purple pill. Pangalawa, dapat niyang isipin ang lahat para maghanap ng natural at kakaibang mga bagay na maaaring mabilis na makabawi ng espiritual na lakas. Hanggat muling magising si Yao Lao, ang mga nakatagong problemang ito ay hindi makakalabas. Matapos maalala ang dalawang pinakamahalagang bagay na dapat gawin sa kanyang puso, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Nagpumiglas siyang umupo at marahang sumandal sa bedrest. Bumukas ang palad niya at biglang pumulupot sa kamay niya ang isang malamig na makinis na bagay. Palibhasa'y napapaligiran ng nagyayelong malamig na makinis na bagay, nanginginig ang puso ni Xiaoyan habang siya ay nahuli. Ang kanyang kaliwang kamay ay halos hinayla sa tabi ang kumot. Nang mabuksan ang kumot, nakita ang isang maliit na cute na mukhang pitong kulay na ahas na pumulupot sa kanyang braso. Tila naramdaman ang liwanag na tumatama dito, itinaas nito ang mahabang leeg. Ang mapatwa purple na mga mata ng ahas ay nakatitig kay Xiaoyan. Ilang sandali pa, isang pagmamahal ang bumungad sa mga mata ng ahas at hindi nito naiwasang gamitin ang ulo nito para kuskusin ang braso ni Xiaoyan. Pinagmasdan ng mga mata ni Xiaoyan itong Heavenly Swallowing Python. Dahil sa ebolusyon nito, ang pitong kulay nitong katawan na napansin niya ay naging mas malalim na kulay kumpara noon. Nang makita niya ang labis na malatao na pagmamahal sa mga mata nito, ang puso ni Xiaoyan, na naging mas mabigat pagkatapos na mahimbing si Yao Lao, ay biglang naging mas maluwag. Isang makinang at walang pidgel na saya ang bumungad sa kanyang mukha. Maingat niyang binuhat ang pitong kulay na maliit na ahas gamit ang dalawang kamay. Ibinuka niya ang kanyang bibig, nagpakawala ng ngiti at binigyan ito ng isang matinding halik. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Magandang darling, nagising ka sa pinakaangkop na oras." Sinabi sa kanya ni Yao Lao noon na ang Seven-Colored Heaven Swallowing Python ay magkakaroon ng lakas na makipaglaban sa isang dawang pagkatapos ng ebolusyong ito. Bagamat maaaring may kalayuan pa ito sa isang dawang, hindi nakalimutan ni Xiaoyan na sa loob ng Heaven Swallowing Python, mayroong isang mas nakakatakot na espiritu,
si Reyna Medusa. Bagamat sa kasalukuyan ay hindi maaaring lumitaw si Reyna Medusa dahil pinigilan siya ng kamalayan ng Heaven Swallowing Python, malinaw na naunawaan ni Xiaoyan na kapag ang buhay ng Heaven Swallowing Python ay nanganganib, ang nakakatakot na babae na minsang nagbuklod kay Haibo Dong sa loob ng mga dekada ay muling lalagpasan ang pagsupil ng Heaven Swallowing Python at pilit na kinokontrol ang katawan ng python nito. Sa makatuwid, hanggat nagawa ni Xiaoyan na ayusin ang kanyang relasyon sa Heaven Swallowing Python sa isang napakakilalang relasyon, ang Reyna Medusa sa katawan ng Heaven Swallowing Python ay magiging kanyang lifesaver kung si Haibo Dong ay talagang tatalikuran siya ng biglaan sa hinaharap o kung siya ay nasa isang punto kung saan nalalapit na ang kamatayan. Sa pag-iisip ng kahalagahan ng Heaven Swallowing Python sa kanya sa hinaharap, ang mga mata na dating tinitignan ni Xiaoyan ay halatang lalong uminit. Marahang hinihimas ng palad niya ang makinis na kaliskis nito habang naglalabas ng bote ng Amethyst Winged Lion Birth Essence. Nang makita ang hitsura ng Amethyst Winged Lion Birth Essence, agad na naging maliwanag ang maputlang lilang mga mata ng Seven-Colored Heaven Swallowing Python. Ang buntot nito ay paulit-ulit na humahaplos kay Xiaoyan habang ang bibig nito ay naglalabas ng apurahang sumisitsit na nagsusumamo ng mga tunog. Nang makitang lumaki ang tukso ng Amethyst Winged Lion Birth Essence sa halip na hangina, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Kasabay nito, medyo natuwa ang kanyang puso. Kung hindi dahil sa maswerteng katotohanang taglay niya ang pagkain na pinakanagustuhan ng ganitong uri ng Heaven Swallowing Python, malamang na mas mahirap para sa kanya na magkaroon ng ganoong matalik na relasyon dito. Maingat na ginamit ni Xiaoyan ang isang maliit na jade rod na guwang sa gitna nito upang sumipsip ng ilang patak ng Amethyst Essence. Pagkatapos nito, ibinuhos niya ito sa bibig ng Heaven Swallowing Python. Pinagmasdan niya ang cute na paraan kung saan sinipsip ng sawa ang essence habang nakapikit at hindi maiwasang mapangiti. Pagkatapos ay ibinalik niya ng maayos ang Amethyst Essence at inilagay ang nasisiyahang Heaven Swallowing Python sa gilid ng kanyang unan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, kumuha siya ng mababang uri ng gamot na nakapagpapagaling na may napakabanayad na mga katangiang panggamot at dahan-dahan itong nilunok. Napapikit siya at naramdaman ang banayad na enerhiyang kumakalat sa buong katawan niya. Bahagyang umawang ang sulok ng kanyang bibig. Bagamat ang dalisay na enerhiyang ito ay sobrang banayad, noong inaayos nito ang kanyang halos sira-sirang chi pads, ang mga alon ng pagkibot-kibot na sakit ay naglalabas pa rin. Mapait na ngumiti at umiling si Xiaoyan sa lawak ng kahinaan na kinaroroonan ng kanyang chi pads. Hinayaan niya ang banayad na enerhiyang iyon na tuluyang maubos ang sarili nito at dahan-daang lumitaw ang kaunting enerhiya sa kanyang katawan. Nang nakapikit si Xiaoyan, ang tunog ng katsa mula sa pagbukas ng pinto ng silid ay biglang tumunog sa silid. Maya-maya ay pumasok ang ilang figure ng tao na may pinag-uusapan sa malambing na boses. Nang makita si Xiaoyan na nakaupo sa kama, saglit silang nawala. Agad naman silang nagsisigawan na makikita sa mga mukha nila ang tuwa. Little Xiaoyan, sa wakas nagising ka na. 5 araw ka nang walang malay. Si Xiaoli na pinakamabilis sumugod ay nagpakawala ng malakas at masayang tawa. 5 araw na ba talaga? Nang marinig ito, tumahimik si Xiaoyan. Agad naman siyang tumawa ng mapait at umiling. Ayos ka lang ba? Ngumiti si Xiaoding at naglakad pasulong. Puno ng saya ang kanyang tingin habang nagtatanong. Sa ngayon, hindi ako mamamatay. Hinayla ni Xiaoyan ang gilid ng kanyang bibig at sumagot ng nakangiti. Talagang itinatago ng little fellow na ito ang kanyang tunay na husay. Hindi ko inaasahan na papatayin mo talaga ang first elder ng Mo Clan. Tinapik ni Xiaoli ang hita ni Xiaoyan at tumawa. Hahaha. Ang old Sir Hai ang nagsabi sa amin. Pero kaming dalawa lang ang nakakaalam nito. Hindi namin ipinakalat sa iba ang narinig namin. Nang makita ni Xiaoding na nakatayo sa gilid ang pagkagulat ni Xiaoyan, itinuro niya ang nakangiti ngunit tahimik na Haibo Dong at nagpaliwanag. Old Hai, maraming salamat. Kung hindi mo ako nailigtas sa pagkakataong ito, baka namatay na talaga ako. Matalim na tinitigan ni Xiaoyan ang matandang nasa likod ni Xiaoding. Kung wala si Yao Lao bilang kanyang trump card, si Xiaoyan ay sa unang pagkakataon, natanto na ang isang Dao Huang ay talagang nakapagbigay sa iba ng napakalakas na pressure.
Hihihi. Ito ay isang bagay na nangangailangan lamang ng kaunting pagsisikap. Ngunit si Brother Xiaoyan ay talagang nagdulot sa akin ng paghanga. Ang pagsabog na ginawa mo noong araw na iyon, iyon ay masyadong nakakatakot. Ngumiti lang si Hai Bodong at ikanaway ang kanyang mga kamay nang harapin ang pasasalamat ni Xiaoyan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang hinlalaki patungo kay Xiaoyan. Ang paghanga sa kanyang pagtawa ay hindi isang gawa. Bigla lang uminit ang ulo ko. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling. Alam ko na sa oras na iyon, ang iyong isip ay uminit. Ang isang normal na tao ay tiyak na hindi gagawa ng isang bagay na ganoon. Biro ni Hai Bodong. Dama po ang kanyang tingin sa katawan ni Xiaoyan at nakasimangot na sinabi. Mukhang malubha ang mga sugat mo, tama ba? Hahaha. Hanggat may natitira pa akong hininga, kakayanin kong maging mas matibay pa sa ipis. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Nagagawa mo pang magkaroon ng dalawa sa mga ganyang bagay. Hindi ako nagdududa sa iyo kapag sinabi mo ito. Nang makita ang walang pakialam na ugali ni Xiaoyan tungkol sa kanyang mga sugat, tumanggo si Hai Bodong. Napakaraming hidden card ng lalaking ito. Pagkatapos magsabi ng ilang magagalang na salita kay Hai Bodong, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo at binigkas ang 10 dagdag na sangkap na panggamot kina Xiaoli at Xiaoding. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na mabilis na tulungan siyang tipunin ang mga ito. Sa sandaling pinaalis niya silang dalawa ng kanyang mga mata, muling ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang tingin kay Hai Bodong. Bahagya siyang ngumiti at naglabas ng panulat at papel sa storage ring niya. Sa ilalim ng hindi tiyak na tingin ni Hai Bodong, sumulat siya ng ilang mga pangalan na sa isang sulyap, malalaman ng isa na ang mga ito ay bihirang sangkap na panggamot. Old Hai, sa pabor na ito para sa pagligtas sa akin, hindi ko na kailangang maging masyadong formal sa iyo. Ang ilang mga sangkap na panggamot na ito ang pangunahing sangkap ng gamot na kailangan para pinuhin ang Spiritual Recovery Purple Pill. Ibibigay ko ang mga ito sa iyo. Anumang oras na masuswerteng mahanap mo ang alinman sa mga ito, isipin ang lahat ng paraan upang makuha ang mga ito. Kapag nahanap mo na ang lahat ng mga sangkap, tutulungan ko sila. Inabot ni Xiaoyan ang papel kay Hai Bodong habang nakangiti ito at sinabing. Nang marinig ito, pansamantalang nawalan ng malay si Hai Bodong. Mabilis na sumunod ang walang pidgel na saya na bumungad sa kanyang lumang mukha. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya habang tinatanggap ang kapirasong papel. Maingat niyang inalala ang lahat ng sangkap na panggamot na nakasulat dito bago seryosong itinago ang piraso ng papel. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay, kinamayan si Xiaoyan at taos-pusong sinabi. Brother Xiaoyan, sa pagtrato mo sa akin ng ganoong katapatan, ang matandang ito ay lubos na nagpapasalamat. Dahil ako, Hai Bodong, ay nagsabi na paprotektahan kita sa loob ng 1 taon, tiyak na tutuperin ko ang aking pangako. Makakapag-recover ka ng maluwag. Sa panahong ito, kahit na dumating ang sect leader ng Misty Cloud Sect, ang matandang ako ay patuloy na ipagtatanggol ka. Tinitigan si Hai Bodong na tumataas ang pride, tumanggo si Xiaoyan. Ang kanyang desisyon na magbigay ng ilang pangalan ng mga sangkap ng gamot mula sa formula ng gamot hanggang sa Hai Bodong ay talagang isang magandang pagpipilian. Nagawa niyang payapain si Hai Bodong at nakakuha rin ng tiwala mula sa kanya. Sa susunod, kakailanganin kong gamitin ang lahat ng lakas ko para gumaling. Hindi magtatagal ang paglalakbay sa Misty Cloud Sect na 2 buwan na lang ang itatagal. Mahinang ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso habang marahang nakasandal sa bedrest.